Kabilang umano si DILG Secretary John B. Cremulya sa idadamay dapat sa planong character assassination sa mga opisyal po ng pamahalaan. Ang nagsiwalat nito na talent manager, idinidiin din po na mastermind si dating Congressman Jing Paras. Naritong report ni Gio Robles. Very emotional kasi unang-una pamilyado akong tao. Nagsisisi ang talent manager na si alias Ken matapos maging bahagi ng umano'y planong frame-up kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap siya sa News 5 kahit nangangamba na raw siya para sa kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya hindi niya maiwasang ilabas ang galit sa itinuturo niyang nasa likod ng plano na si dating Negros Congressman Jing Paras. He was the one started the fire. I could not be here in my situation if not sa mga alok-alok niya eh. Kaya naiinis ako sa kanya. Hindi naman pala ako safety sa kanya. Ang family ko napiperwisyo. Ng mga anak ko, pinatigil ko sa pag-aaral. Ang nanay ko, 75 years old, dialysis, napapanood sa TV. Humingi naman si Ken ng patawad kay Batangas Representative Leandro Leviste. Hindi pa raw niya nakita ng personal ang kongresista, pero nababanggit lamang umano ni Paras ang pangalan ni Leviste. Sorry, na-drag yung name mo. Na-drag yung name niya because of Jing Paras kasi they keep on saying your name during the meeting. Iginiit ni Ken na wala siyang ibang motibo laban kina Leviste, Paras at Recto. Kay Senador Ralph Recto. Mas gusto kong mag-sorry sa kanya personally. Of course, magsusorry ako kay Senador Ralph Recto for allowing myself to be used ng kalaban because of money. Yun lang po yun. Tinitingnan naman ng NBI ang mga spekulasyong hindi lang si Recto, kundi may iba pang government official na target ng umano'y character assassination. Siyempre, that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan. Isa sa napaulat na pinagplanuhan din si DILG Secretary John B. Cremulya. Sabi niya, si Paras ang itinuturing ngayong person of interest sa investigasyon. Pinag-iisipan raw ng kalihim na sampahan ng kasong human trafficking ang dating kongresista kaugnay ng umano'y planong paninira. Gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Leviste ay si Jing Paras. Binatikos naman ng abogado ni Paras ang pahayag ni Remulya na tumutukoy sa kanya bilang umano'y pasimuno ng frame-up scheme. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, wala pang hukuman o piskalya ang nagpapatunay na may paglabag sa batas ang kanyang kliyente. Giit niya, kung may ebidensya ang gobyerno, dapat ito'y iharap sa tamang legal na forum. Dagdag pa ng kampo ni Paras, nagiging trial by publicity ang nangyayari dahil sa mga pahayag na inilalabas umano bago pa man matapos ang investigasyon, bagay na mariin nilang ikinadidismaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa iyo, kapatid!